sino kaya ang susunod na Blue Ribbon Committee Chairman? Ang sagot ko sa kanila kahapon is, malamang, si Senator Marcoleta. Ito ngayon, mayroong post ni MDTV Channel, pahayag ni Senator Marcoleta doon sa Senate floor kagabi, tungkol na ito sa pagiging Blue Ribbon Chairperson niya ulit. Sabi niya, ngayong si Senator Alan Peter Cayetano na ang Senate President, hihilingin ko na muling maging Blue Ribbon Chair. At yung ilang buwan nating hinahanap na hearing sa Blue Ribbon na hindi nangyayari, ngayon mangyari na po, mga mahal kong mga kababayan. Next week, agad-agad iharap po natin sa taong bayan lahat ng ayaw nilang ipatawag. Ang 18 Marines, maririnig nyo na. Si Gutesa, mabibigyan ng pagkakataon mulit. Si Chavit Singson, makakapagsalita na din. Yung mga napangalanan na hindi pinatatawag gaya ni na Mark at Paulo, Mark Tiksay at Paulo Estrada at ito. Yung Maglolong Bersamin, si Martin Romualdez, at higit sa lahat, papayagan nating makapag-attend si Saldico via Zoom sa Blue Ribbon hearing. Basta makapanumpas siya sa Embahada ng Pilipinas kung saan man siya ngayon. Hindi naman siya pwedeng huliin doon dahil naka-asylum siya sa bansa kung nasaan man siya sa ganong paraan na under oath siya. Magiging valid ang kanyang testimonya. Asahan nyo, linggo-linggo may hearing na ulit ang Blue Ribbon. Yung flood control na kinalimutan na muli nating hahalukayin. Makikita nyo mga kababayan kung bakit wala na hearing ng Blue Ribbon. Makikita nyo ang dahilan sa paglitaw ng mga ipapatawag natin. Kung mayroong team song ngayon ng dating Blue Ribbon Chairman, yun na yung crying time. Kantahan ulit natin siya. Oh, it's crying time right now for Senator Lacson. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Ay, ang buhay nga naman, gulong ng palad, di ba? Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad, ang hantungan ay kapalaran kung minsan nasa ibabaw. Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon, kaya gusto kong kumanta. Biruin mo, yung matagal nilang kinover-up, ngayon malalantad na. Kaya aburido ngayon ang mga masterminds. Again, sinasabi ko, it's God's intervention itong nangyari na pag-change ng Senate leadership. Hindi ko inaasahan. Although may ugong-ugong, kailang sabi ko, paano ba? Kasi ilang beses na yan na ikudita nila si Soto, hindi nagtagumpay. But tignan nyo, nagtagumpay kahapon. So, ang susi sa tagumpay kahapon, sa tingin ko lang dalawang senador. Si Senator Bato at si Senator Loren Legarda. Nung last nga kudita, balita na noon na first female Senate President, Legarda, hindi natuloy. So ngayon, siguro, dahil hindi natuloy, dahil baka umatras si Senator Legarda.
Kasi ang nakikita ko dyan, yung siyam na minority, solid yun. Kailangan magdagdag lang ng 4. So, sino yung mga 4 na idadagdag? Magkapatid na Bilyar, Senator Pia Cayetano, sigurado yan, kailangan nila ng pang-4. Ito si Senator Ligarda. So, yung failed kudita last time, na sana ang ilalagay na Senate President ay Senator Ligarda, baka umatras si Ligarda. Hindi natuloy. Ngayon, tumuloy na siya. Bakit tumuloy na? Ito, opinion ko lang ito. Dahil napurnada, nagalit na rin siya sa ginagawa ng administrasyong ito, panggigipit sa kanyang anak. Kaya tignan mo, nakisawsaw na rin siya sa labanan ng Recto versus Leandro Libestisano. Magpapatawag na siya ng Senate investigation yung ginagawa ng mga Recto sa Batangas. Kaya ang deciding factors, Ligarda. Kaya lang kahit pumayag na si Ligarda na kumabilang kampo, kung hindi nag-attend si Bato, wala din. Kaya very crucial, magpasalamat tayo kay Senator Bato, yung tapang niya na despite na kaabang sa kanyang ulo yung ICC warrant of arrest, nagpakita pa rin. Mabuti na lang, abtik kung sa Bisaya, mabilis, hindi siya nahabol, hindi siya nahuli ng mga NBI agents. Kaya yun, natuloy ang kudita at ngayon, ibabalik na kay Senator Senator Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. So, exciting po. Next week, meron na daw hearing So, ano ngayon? Anong masasabi nyo, Senator Lacson? Ganyan talaga ang buhay. Paikot-ikot lang, kaya nga, gulong ng palad. Sabi ni Lacson, Senate coup, o kudita, like a rebellion under Philippine jurisprudence is a continuing crime. Malalim. Anong ibig niyang sabihin nito? Continuing crime. Kaya ang tanong sa kanya ni Dare to ask ganito, so you mean, Senator, when you successfully launch a coup against former Senate President Chis Escudero on September 8, 2025, it was also a continuing crime until yesterday? September 8, yung pagkudita nila, bilangin natin. September, October, November, December, January, February, March, April, May 11. So, 8 months old silang nagkatandem ni Senator Soto. Medyo it's not so good. Kasi kung nakapag 2 years, wala pang 1 year, nakudita na, very bad. Para sa akin Okay, so anong ibig sabihin niya sa it's a continuing crime? Ang pagkaintindi ko is, baka, I might be wrong, baka masakit pa sa loob nilang dalawa ni Soto yung pagpatalsik sa kanila. Kaya sinabi niya, it's a continuing crime. Sabi naman ni Senator Soto na, I leave it in God's hand. I trust in His heart. Diba, yun ang pahayag ni Senator Soto bago nangyari ang kudita. So kung nilagay mo na sa kami ng Diyos, dapat tanggapin nyo. Huwag na yung sasabihin pa na it's a continuing crime kasi malalim ang ibig sabihin nun. Okay. Ang next question natin is, kung continuing crime, posible ba na itong kampo ni Soto at Lacson ay gagawa rin ng panibagong kudita? And
ano yung chances na mababawi nila ang Senate leadership sa kasalukuyang nakaupo ngayon na liderato. Okay, pinag-aralan ko yung dynamics sa Senado. May 3 grupo na ngayon eh. Kanina nakikinig ako sa deliberation sa Senado. Yung ano ito? Yung plenary nila. Nung nagsalita si Senator Mig Zubiri, tinawag na Mr. Independent. Yeah, may 3, may majority black, may minority black, may independent black. Ang majority 13 sila. Ang minority siyam. And then ang independent 2. So, kung titingnan mo yung dynamics, napakaliit yung gap. So, there is a possibility, dahil napakaliit ang gap, na pwedeng babaliktad na naman. Kasi itong minority, na siyam ngayon, anytime pwede nilang makuha sa panig nila itong 2 independent block. Si Senator Zubiri and JBR Sito, dati sila majority. Kaya itong independent, madali nilang kumbinsihin na sasama dito sa minority. So, 9 plus 2, 11. Kailangan pala nila ng 2 para maagaw ang liderato sa Senado. So, saan sila kukuha? Hindi nila pwedeng yung dating minority block. Sulit na yun. Wala na yung aalis. Ang pwede nilang pagkunan itong 4 na bumaliktad. So, ito ang bantayan natin itong 4. Senator Pia Cayetano, Senator Ligarda, at ang magkapatid na Villar. Ito, 2 lang sa kanila ang umalis at mag-join sa kampo ni Soto at Lacson. Kudita na naman yan. Okay. Tingin ko, Senator Pia Cayetano, hindi yan aalis sa majority dahil kapatid niya yung Senate President. Okay? Si Senator Ligarda, hindi rin yan aalis. Kasi napornada o nagalit na siya sa ginagawa ng administrasyon panggigipit sa kanyang anak. Senate pro tempore siya eh. Mataas na posisyon, second highest. Hindi yan aalis. Kaya ang bantayan natin itong 2 Villar. May pagka-balimbing yan. Kailang kung 2 lang ang makuha nila, kulang pa rin. Ay, pwede na pala. Dahil 11 sila eh. Kaya the only way na magkudita ulit kung continuing crime is ligawan nila ang magkapatid na Villar. But, sa nakikita ko ngayon, dahil malapit ng eleksyon, lalo na ngayon sa impeachment ni VP Sara, yung magkapatid na Villar, hindi aalis sa majority dahil gusto nilang tulungan si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Pero yun, take note ha, ang mga Villar, nagpahayag sila ng suporta kay Tatay Digong natin nung nakidnap siya. Si Senator Camille Villar, hindi yan mananalo nung eleksyon kung hindi siya in-endorse ni VP Sara. Ako, hindi ko naman bubutuhan si Camille Villar. Kailang dahil in-endorse siya ni VP Sara, binutuhan ko. Kaya sa ngayon malabo. Parang
tingin ko sulit na itong 13 na majority black at wala ng pag-asa ang kampo ni Soto at Lacson na makakumit ng continuing crime.